Ayun, so Friday guys, happy weekend sa inyo. Sana maganda yung weekends natin, pero yung ating market hindi masyadong maganda, no? So nag-loss siya, negative 0.43%. So actually sumabay tayo sa buong market globally, and then walang masyadong catalyst dito sa ating market. Kaya bumagsak ulit tayo dito sa 6,003.26. So mukhang pababa pa rin yung ating PSCI index. Okay, so ito po yung ating mga top trending stocks ngayong araw na to. Si Merrimart, ayan, medyo bumawi. Si dito, ABS-CBN, Nickel, FNI, Holcim, Certec, APBI, APX, saka ang ating PSCI index. Okay, so bago tayong patuloy guys, pakibasa po lagi yung disclaimer natin. Okay, as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, balikan mo po yung mga reviews natin nung nakaraan kung medyo malabo sa'yo. So, kahapon nakalimutan ko yata si Jollibee ba doon sa top trendings natin. So, wala naman dito sa list. Anyway, so malapit na po yung A-REITs natin. So, panoorin mo po itong videos natin kay Ayala Land dito. So, A-REIT IPO Basics. So, ang nagbago lang naman is yung dates natin sa kanya, tsaka yung ngayon is meron na siyang 27 pesos na offer price per share naman. Okay, so marami pang nakalagay dito sa baba. So, pwede makatulong sa iyo as a trader or investor po dito sa ating stock market. Lalong-lalo na yung ginagawa natin mga technical indicators, risk management, at tsaka yung mga ibang ideas natin about sa stock market naman. Okay, so kung medyo hirap ka pa rin sa mga technical analysis, tanong ka lang dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So, nagpo-post din tayo dito kasama yung ating Facebook page. So, follow mo din lang guys. At yung ating pinagkukunan ng mga reliable na news is yung mga retweet po natin dito sa ating Palabi Trader sa ating Twitter account naman. So, kanina, dami natin nakitang news related kay Jollibee. Pero hindi siya kasama sa top trending natin ngayong araw na to. So, pwede nyo pong basahin yung mga kaka-repost, retweet lang natin dito sa area na ito. Okay? So, yun lang. And then, punta tayo dito sa ating PSCI market. So, ayan, pabagsak pa rin po yung ating market. Nag-loss tayo, negative 0.43%. So, mukhang nag-aantay talaga siya ng catalyst sa zona po ni President Duterte by Monday naman. So, yun po yung abangan natin. So, baka kasi mai-announce niya doon kung anong gagawin sa Metro Manila naman. So, kasi, di ba sabi ni spokesman Harry Roque, yung sinabi natin nung mga nakaraan, pag lumampas tayo ng doon sa limit na around 85K na number of cases sa coronavirus sa Pilipinas is baka mag-MECQ po yung Metro Manila. So, pag nangyari yon, aasahan mo, babalik tayo dito sa 5,800 or around 5,900 na level po ng ating PSCI. So, ito yung pinaka-isang support natin. So, actually, sinusundan niya yung pagbaba ng ating MA 100 naman. So, downtrending pa rin guys ha. So, ingat pa rin tayo. Wag kayo masyadong bili ng bili kasi baka maipit lang kayo sa mga trades. So, kanina marami tayong nakita nagkaroon ng Dow G, lalo na sa ating mining section naman. So, hindi masyadong maganda kasi below RSI 50 at diretso pa rin pababa yung direction ng ating blue line is nasa ilalim po ng ating red line naman. So, ang isa lang maganda na nakita natin ngayong araw na to, pagdating dito sa net foreign buying natin, so for the first time after 13 consecutives na red po yung ating net foreign buying, so meron na tayo ngayong 10.04 million. So, merong konting pumasok na foreigners dito sa ating market. So, meron siguro nag-anticipate ng kaunting bounce po dito sa ating market kasi overdue for correction na rin kagaya nung nangyari doon sa mga ibang stocks. Merong mga umakyat bigla kagaya ni Merrimart kasi extended po yung pagbagsak ng ating market naman. So, meron news kanina galing dito sa Inquirer.net. So, actually maraming news na lumabas. Sabi dito kay Inquirer.net, PH to back economic recovery trend in Asia Pacific as virus cases continue to rise. So, 'di ba, ang sabi nga is malapit na tayo doon sa pinakamataas na dami ng COVID cases sa buong Asia. So, yung ating stock market, ang sabi sa mga ibang news na nabasa natin is worst performer na po yung ating market sa Asia, sa bandang Asia. So, hindi maganda yung stock market natin kaya
talagang magtitiis ka muna dito sa condition ng ating market. Yung iba nga talaga naman is nagre-recover, samantalang yung sa atin mukhang gumagawa siya ng ibang shape pa. Ang sabi natin nung nakaraan, U-shape recovery, no? Pero parang gagawa siya ng isang maikling W-shape recovery sign. Kasi kung lockdown na naman nga yung mangyari dito sa ating market, wala tayong masyadong aasahan sa kanya. So nakita mo naman nung nagkaroon ng lockdown, bumagsak po yung ating market, and then nung mag-ease ng restriction, maging GCQ, si Metro Manila, nakita mo naman umarangkada yung ating stock market. So yun yung abangan natin sa Monday kay President Duterte, kung anong good news na meron po sa kanyang State of the Nation address naman. So silip tayo ng konti sa global market. So medyo mapula din po sa global market, makita mo dito. So ngayong araw na to, mukhang magkakaroon ulit sila ng red day sa kanilang market. So dito sa yesterday na indices ng US is medyo malaki nga po yung pagbagsak, at nagbagsak sila dito sa Nasdaq is more than 2%. So makita mo sa buong Asia, pula din po lahat. So sa Shenzhen, ang laki, negative 5.31%. So mainit na naman kasi yung bangayan ng ng US saka China, di ba? So, di ba nung huli parang pinatatanggal ni US yung embassy ng China sa kanilang bansa. Eto, bumabawi naman si China, parang gustong patanggal naman yung embassy ng US sa kanilang lugar. So, matindi yung bangayan ng dalawang bansa na ito. Kaya ganyan po katindi yung mga nangyari dito sa ating market naman. So, and then meron pa tayong pandemic, di ba? So, halos lahat naman is nagbagsakan. So, yung pagbagsak natin ng 0.4% dito sa ating market, mukhang, kumbaga sa maganda pa nga siya kumpara doon sa ibang market naman. So, yung nga lang yung sa atin, sabi nga doon sa review nila, tayo lang yung stock na talagang padaus-dus po yung direction. So, dito sa Malaysia, medyo paakyat na rin yung kanilang index sa ngayon. Okay, so yun po yung nakita natin overall. So magdepende tayo kung anong meron sa SONA po ni President Duterte by next week naman. Okay, so yun lang, and then punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So unahin natin si Merrimart. So ang ganda ng talon ni Merrimart. Mukhang nag-close the gap itong si Merrimart after niyang magkaroon ng bottom. So naglaglag muna siya. So ilang percent ba itong nag-shake out muna pala itong si Merrimart natin. Kahapon sa closing hanggang dito sa pinakamababa, malaki yung binagsak niya, more than 9%, at di ba sabi natin, ang pinakamalakas na support is dito sa baba ng week na to. After niyan wala na, kundi babagsak na itong si Merrimart. Pero ang nangyari, yung body ng candle naging support po ng current candle natin ito, at ang ganda po ng rebound niya. Umakyat pa siya ng 7.31% doon sa previous closing po natin. So, ang laki niyan. Kung susukatin mo mula dito sa kanyang bottom area, so more than 10% din to. So, laki 17.69%. So, ang daming nag-bottom peak yata dito kay Merrimart natin. So, tignan natin yung Fibonacci kung bottom peak area yung nangyari sa kanya. So, mukhang nag-bottom peak yung mga idol natin. So, abangan natin yung kanilang mga vlog. Kasi makita mo dito, saktong-sakto yung kanyang bounce pala is dito sa 0.786 Fibonacci area naman. Ayan, so, antayin natin yung mga vlog nila. Mukhang sila yung sumalo dito kasi ang ganda ng kanyang recovery. Tingin tayo dito sa kanyang 5-minute chart. So, after niyang magkaroon ng bottom, hanapin natin yung pinaka-bottom area niya is around 1.99. So, ang laki ng volume niya nung dito sa candle na to. So, yun nga, nagkaroon siya ng gap down. So, nag-shake out. Makita mo yung volume na red is malaki. And then, merong isang napakalaking green volume dito sa area na to. So, ito yung isang sign na magiging bullish itong si Merrimart natin. So, and then, sunod-sunod, makita mo naman dito sa baba, pinasok po talaga siya. So, ang dami pong mga traders saka investors na pumasok kay Merrimart. So, anyway, kung ganyan pa rin yung trend niya by next week, so, kita mo, medyo significant po yung kanyang volume. So, baka i-try niyang basagin yung kanyang downtrending na channel naman. So, di ba nung nakaraan nakapag-drawing tayo sa kanya ng pabagsak na downtrending channel. So, yan yung tingin natin isusubukang basagin ni Merrimart. So, kung medyo malaki yung kinita ng mga kasama natin,
tingin natin mabubutas niya itong area na to. And then magkakalaman naman yung kanya next na resistance level. So meron ako nakita dalawang resistance area. So dito sa body ng candle natin at 2.55, pero kung talagang malakas siya kasi may consolidation dito sa area na to, ang next na resistance mo is dito sa 2.73. So yung pinakamalapit muna, dito muna tayo sa 2.52. So pwede niyang basagin yung area na yan, which is magandang catalyst para sa isang maliit na bounce naman dito kay Merrimart natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. So mukhang good yung kanyang volume at sobrang-sobra. So akala natin mga Dow G lang na green candle yung makita natin sa kanya kasi Friday, di ba? Pero nag-persist yung kanyang price at umakyat pa ng umakyat itong si Merrimart po natin. Ayan. So congrats po doon sa mga naka-bottom pick at doon sa mga naipit pa rin dyan. Ayan. So tignan mo at baka magkaroon siya ng breakout is magandang area na para lumabas naman dito kay Merrimart natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si dito. So parang maganda din itong nangyari kay dito ngayong araw na to. So nag-green candle itong si dito. Ayan, so magkakalaman by Tuesday naman si dito tungkol sa kanyang disclosures dun sa kanyang 40 billion shares. So yun po yung inaabangan natin sa kanya. So draw tayo ng trend line. So na-break na. So may downward talaga itong si dito kasi na-break na yung ating previous support. So nakita mo naman nag-retest ng 3 beses. And then nung hindi niya kaya, bumagsak na yung kanyang prices. Pero nonetheless, maganda yung kanyang bounce, maliit na bounce, 0.74%. So guhitan nga natin para makita natin kung saang banda siya nagkaroon ng rebound. So dito pala yung pinaka-support niya. So sakto around 2.6. Ayan, so next week malalaman natin kung mababasag niya. Pero sa ngayon, yung box natin is medyo bumagsak na. So ito na yung bagong resistance area niya at 3.02 naman. Ayan. So yan lang muna, trading range tayo kasi magiging news driven by Tuesday ito si dito po natin kung ano yung mangyayari at reaction po ng ating public doon sa kanilang assembly meeting. Ayan. So ang isa pang news na related dito kay dito natin is nabasa natin dito sa ating Twitter, kaya ni-retweet natin siya, yung pagkakaroon ng napilang natin ng saglit doon sa mga common telco towers timeline shorten. So from 200 days gagawing 16 days na lang. So siguro related din dito si si CME Holdings natin kasi siya lang naman yung agresibo sa ngayon na nagtatayo ng kanyang mga telco towers. Ayan. So magandang news to para sa kanya para mas mabilis po yung rollout niya, and then yung 2,000 towers na target niya by December is siguro baka ma-meet niya ng mas maaga naman. Ayan. So kaabang-abang yung pwedeng mangyari next week sa stocks natin na si dito naman. So technically, syempre, hindi muna tayo sasakay sa kanya kasi kita mo walang momentum yung ating RSI, and then yung MACD is downtrending pa rin po yung kanyang direction at hindi naman ganun kalaki yung volume na pumapasok sa kanya. So sa ngayon, ang pinakamalinaw na resistance nitong si dito is yung ating MA9 kasi yan yung itatry niya na i-retouch by next week. Pero magdedepende doon sa reaction po ng ating mga kasamang traders doon sa kanilang meeting by Tuesday. Okay? So kaabang-abang po siya. Next po natin si ABS-CBN. So akala natin flooring ulit itong si ABS-CBN, no? So nag-loss lang siya, negative 26.25%. So pero yung pinaka-bottom niya is ang pinaka-low niya is around 7.26. So akala siguro ng iba magre-recover itong si ABS-CBN natin kasi kung sisilip ka dito sa kanyang 5-minute chart, nagkaroon na rebound. So medyo maraming sumalo dito sa area na to at 7.26 nga itong si ABS-CBN. So nagkaroon siya ng upward move. So malaki din na around 15%. So siguro may mga naka-bottom pick sa kanya. Pero medyo tumablay na rin siya. So umabot na lang siya mula sa kanyang bottom ng around 4% na gain naman. So ano kaya mangyayari na naman dito kay ABS-CBN by next week? So mukhang sakto yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, di ba? Sabi natin, ang inasahan natin is around 50% drop ng price itong si ABS-CBN. Kasi nga yung total revenue niya is
mawawala yung 50%. So galing kasi sa TV broadcasting niya, yung sabi sa isang news na nabasa natin, 50% ng revenue is galing dito sa nawalang franchise po sa kanya. So kung susukatin mo sa current price, is halos 50% na po yung binagsak ng price nitong si ABS-CBN. So marami pa tayong nakitang volatility na pwede mangyari kay ABS-CBN. So pag trading lang naman sa usapan, siguro hindi pa masyadong magandang pasukin si ABS-CBN. Kasi volatile pa rin po siya. So makita mo naman dun sa kanyang 5-minute chart, hindi pa ganun ka-stable po yung kanyang mga prices. Pero maganda yung nangyari ngayong araw na to kasi kahit papano, meron po siyang volume na sumalo. So anyway, kung magkaroon man siya ng bounce, so meron na tayong reference sa kanyang next na resistance area at 8.89 naman. So sa side ng reward risk, meron kang possible reward ng 16%. May risk ka na around 5% naman kay ABS-CBN. Yun ay kung maganda yung sentiment ng market sa kanya by next week. So maraming balita kay ABS-CBN. So i-close na niya yung ibang business ventures niya, yung isang kid zone niya. So kung tama yung pagkakaintindi ko sa kanya, doon sa isang disclosure niya is isasarado na po niya. Ayan. So hindi magandang balita kasi yun nga, nawalan siya revenue, and then kino-consolidate niya yung kanyang mga business. So totally hindi naman mawawala guys si ABS-CBN. So doon sa mga natatakot dito sa ating stocks, tradable pa rin naman siya kasi meron pa naman ibang assets itong si ABS-CBN. So mababasa niyo yon sa disclosure niya po. So visit niyo na lang sa PSE Edge. Hanapin niyo lang doon ABS-CBN. So makita niyo yung meron pa namang disclosure na may mga assets pa naman si ABS-CBN. Yun nga lang, hindi na ganun kalakas yung revenue na or yung mga income na makukuha niya kasi nawala nga yung kalahati noon. So, yan, kaabang-abang yung pwede rin mangyari dito kay ABS-CBN. So, kung trading ka, yan muna yung resistance at ang support mo is, syempre, yung pinaka-bottom natin at around 7.26 naman ngayong araw na ito. So, for the traders side, maganda itong si ABS-CBN sa ngayon kasi kahit paano meron na siyang volume. So, mag-expect ka, may konting volatility po na pwedeng mangyari sa kanya. So, abangan natin by next week kung ano yung magiging final average price nitong si ABS-CBN pa naman. Ayan. So, yun lang muna yung nakita natin sa kanya at sa current galaw po ng kanyang candle ngayong araw na ito. Okay? So, naglabasan sila siguro kasi Friday din naman. So, laki ng loss, negative 26.25%. Ayan. So, kanina umaga, nag-akyatan yung magkapatid na nickel natin, si Ferronickel, saka si Nickel Asia. So, pero ngayon medyo Dow-G, no? So, nagkaroon din siya ng matinding profit taking. So, umabot to ng around 7% yata yung pinakamataas niya, no? So, mula sa kanyang closing price kahapon, umakyat siya ng halos 9% pala ngayong araw na to. So, pero since Friday at medyo malaki na rin yan, nag-alisa naman yung ibang mga kasama po natin. Pero overall, sabi natin nung huling review natin, intact pa rin naman yung uptrending na channel nitong si nickel natin kasi nagsusupport po yung ating MA20 and then meron siyang uptrending channel na binubuo sa ngayon. So, magko-correct siya siguro ng konti by next week. Pero kung medyo long-term horizon ka, very obvious naman. So, nakailang peak pa lang itong si nickel. So, 2 peaks pa lang siya. Normally, pag nagtitingin tayo ng mga ganito, so, yung pinakamatagal is umaabot ng mga 5 na peaks or yung tinatawag nila na base counting, di ba? Kung meron kayo napanood na video na gano'n. So, nasa second base pa lang itong si nickel natin. At tingin natin, in the long run, aakyat pa rin ng konti itong mga nickel or mining companies natin. So, makita nyo naman si Tesla, di ba? Kung nagtitingin kayo ng mga US market, pataas po siya kasi yung stocks niya pataas kasi in demand po yung kanyang mga kotse. So, makita nyo naman kaya sobrang taas po ni Tesla. At isa sa mga product nga nila or rather ginagamit nilang material is sa mga batteries is itong mga mini-mina po ng ating nickel. Kaya in demand po itong ating mga mining companies sa ngayon. So, saan ba natin nakita yung news? So, meron pang isang news. Hindi ko alam kung latest to pero
nakalagay dito 1 day ago, pinost na mga kasama natin sa Investagrams. So mukhang bubuksan ng DENR yung mga mining firms na pinasara dati ni Gina Lopez natin. So matatandaan nyo, naging matindi rin yung bangayan sa Congress, yung mga mining companies natin, di ba? So maraming mga napasara kasi may mga violations po sila. So mukhang tinitignan ng DENR kung bubuksan na sila, siguro para makakuha ng revenue yung ating government. So kaya ganyan po yung reaction ng ating market sa kanila. So maganda tingin natin from short term to mid term movement itong si nickel saka ferronickel po natin. So makita mo din dito sa kanyang RSI, always above 50 yung ating RSI, at meron siyang spike ng volume naman. Ayan. So yan lang muna yung titignan natin sa kanya. Sundan mo lang yung ating trading channel. Okay? Next po natin si ferronickel. So same sentiment din tayo. So parehas din doon sa mga, kasi nagmimina din naman siya ng nickel, di ba? So and then in demand nga sabi natin. So tingin natin parehas po sila ng situation ni nickel naman natin. So medyo nakatatlong base na itong si ferronickel. So tatlong peaks na yung nakita natin sa kanya. Pero kita mo naman intact po yung kanyang uptrending na channel. So hindi nga lang maganda yung candle doji, pero makita mo may volume at sabi natin yung ating RSI is always above 50 naman. So halos pares po sila ng galaw ni nickel naman natin. Okay? Next natin si Holcim. So nabuhay na yata ng loob yung mga kasama nating traders kasi ngayong araw na to meron siyang doji. So yun yung kaabang-abang na pwedeng lumabas dito kay Holcim. So ubus na kaya yung mga traders na nag-aalisan sa kanya kasi makita mo medyo above average yung volume niya, and then nagkaroon tayo ng doji. So wala nga lang momentum yung ating RSI sa kanya at MACD. Pero isa sa mga kaabang-abang na pwedeng mangyari by next week is kung i-respect na niya itong doji natin. So meron ba siyang bounce area? So ito ba yung pinag-usapan natin kahapon na next support po nitong si Holcim natin? So halos doon nga, di ba? So okay, maganda yung bounce niya. So hopefully yan yung isang catalyst kay Holcim para next week magkaroon siya ng konting bounce. So kung sakali lang naman magkaroon siya ng bounce, ang next na resistance po is 6.18. So ilang percent yan, no? Kung sakaling makaangat siya dyan, so medyo malaki din, no? 20% versus risk na around 7% naman sa kanya kung hindi umayon yung galaw ng ating market. So yan yung titignan mo lagi, guys, pagpapasok ka sa mga stocks, reward versus risk ratio, and then syempre aantay mo kung kailan naakyat ng hanggang dito sa may resistance area naman si Holcim. So hindi natin alam kung gaano katagal yan kasi baka nga yung business niya hindi pa rin maganda kasi wala naman masyadong magbi-build ngayon. Gawa nga na limited po yung mga gawa ng ating mga infrastructure naman, gawa po ng COVID. So anyway, tingin lang natin dito sa chart, medyo overdue na rin yung bounce niya. Kagaya po ng nangyari kay Merrimart natin ngayong araw na to. So medyo tuloy-tuloy kasi yung selling, so naubos yung sellers. So madali nang itulak ulit yung kanyang price para sa isang small bounce naman. So hopefully yan yung catalyst natin kay Holcim by next week. So nag-loss siya, although green yung candle, nag-loss pa rin siya ng negative 1.21%. Okay, so next natin si Certec. So itong medyo hopeless pa sa ngayon. So oversold na itong si Certec, pero mukhang walang tigil yung kanyang volume. So pabagsak pa rin. So tingin natin is above average pa rin yung selling volume. At yun nga, nag-close ng gap and then bumagsak pa. So baka meron pang isang gustong i-close na gap itong si Certec natin. Dito naman sa around 4.95. So mukhang hindi sumusunod sa trend lines itong si si Certec natin. So mag-drawing ulit tayo para makita natin yung kanyang galaw. So medyo nasa baba na siya, no? So talagang malakas yung buhusan kay Certec po natin. So nakikita natin support is around 4.95 pag hindi pa rin po titigil yung pagbaba ng prices ni Certec. So mind nyo, guys, hindi lahat ng oversold is nagre-rebound kaagad. So makita mo naman nung huli si Certec. So nag-stay siya sa oversold ng napakatagal na panahon. Ayan. So baka maipit ka sa kanya kung sasalo ka na. So mas mainam, kagaya ng nangyari kay Holcim, sana meron muna siyang mga doji or bullish engulfing candles naman
para makasabay na tayo sa kanyang susunod na bounce move naman. So medyo overdue na rin siya sa correction, technical bounce lang kasi sunod-sunod po yung kanyang pagbagsak. So nag-loss siya, negative 4.83%. So next po natin si APBI. So mukhang bagsak pa rin itong si APBI. So nag-loss siya, negative 2.04%. So hindi pa pwedeng pasukin itong si APBI kasi parang falling knife pa rin, no? So sayang yung yung nangyari dito sa dalawang candle, may gap siya. Pero makita mo naman dito, close the gap niya and then binagsak pa niya ulit yung kanyang price. So malapit na siya sa kanyang fair value na around 10 to 12 pesos, yung pinag-usapan natin nung huli. At mukhang gusto niya talaga mag-bounce sa around 12 pesos. So hindi pa maganda guys ha. So yun lang, abangan lang natin kung magkakaroon siya ng bounce dito sa 12 peso area naman natin sa kanya. Okay, so wala muna tayong iguguhit dito sa kanya kasi para hindi tayo magkaroon ng optimism sa kanya kasi alam mo naman pabagsak po yung kanyang price. Baka pwede mangyari nga merong matinding shakeout pa pag umabot na ng around 12 pesos, mag-breakdown pa and then saka naman siya magkaroon ng doji. Ayan. So hindi pa rin maganda guys ha, negative 2.04%. And then lastly, kay APX, ang nangyari sa kanya? So, undecided pa rin itong si APX natin. So, siguro nga kasi Friday. So, mag-wait na siya by next week. So, hopefully maganda yung news na sasabihin ni President Duterte. So, and then mining din naman ito. So, kasama yung sentiment ni na ferronickel saka nickel naman. Ayun. So, mukhang yung holdings lang natin na mining and oil ang umakyat. Yung mga oil, wala pa. Pero yung mining is malakas po sila. So, very watchful lang. By Monday, pag hindi pa rin siya masyadong umakyat, kasi baka magkaroon siya ng correction kasi medyo may nakita tayong dalawang undecided candle, isang isang hanging man dito, saka isang indecision candle, yung cross candle natin naman sa kanya. So medyo overdue na rin siya sa correction ng konti kasi nasa overbought level po itong si APX natin. So sakto din, nasa taas siya. Kaya nagpo-persist po yung pagka-resist niya dito sa area natin na around 1.48 naman. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. And then silipin natin si Jollibee. Maraming nagre-request kanina. So wala pa rin siyang reversal signs guys ha. Although marami siyang nilabas na news, so makita mo dito sa mga retweet natin. So sunod-sunod yung nabasa natin galing kay Doris Domlao, and then meron pa tayo ditong nakita about sa Jollibee natin, and then kay DA Market Security. So mukhang nakapag-ipon na yung mga institution siguro, no, kasi sunod-sunod po yung selling. Pero sa ngayon wala pa siyang buying signal guys ha. So makita mo naman yung MACD is malungkot na nasa baba yung ating blue line at padaos-dos po yung ating RSI. Ayan. So konting silip lang kay Jollibee po natin. So balik tayo dito sa ating PSCI. So downtrending pa rin tayo guys ha. So huwag ka muna mag-all in kasi hindi pa natin alam kung yan yung bottom ng ating market naman. So nakadepende tayo by Monday sa zona po ni President Duterte, and then silipin natin itong US market kung anong mangyari mamaya. So mukhang red pa rin sila, siguro dahil sa bangayan ng US saka China. So yung mga embassy nila is hindi yata magkasundo at yun. So don't forget to follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader, at subscribe ka lang dito sa ating YouTube channel Palabi Trader at sa ating Facebook page, and then follow mo lang ako dito sa aking Twitter account naman. Okay, so yun lang guys, maraming salamat po. So happy weekends kahit madugo yung ating mga portfolio. Mag-aral na lang tayo kung medyo nakaka-stress yung status po ng ating market sa ngayon. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.